Jerry. Okay, Rose and then si Jerry Alea. Good afternoon po. For Angelica, anong reaction mo sa sinabi ni Direct Jeff kanina na, kumbaga, parang nakikita niya na ito na for award for you. Siyempre, alam na natin pagka MMFF, talagang isa na yon sa inaabangan din. Ano ba yan? Hindi ko... Ang hirap na ako magsalita kasi nung... ngayon na ba ako mag-speech? Go! Practice na ba ako? Baka mamaya madali pa, hindi ko pa masok. Hindi ko talaga masagot. Kasi madami-dami na akong pelikulang nagawa for MMFF. Pero sabi ko nga, always a nominee but never a winner. Parang may gano'n na akong pakiramdam dyan. Mahirap masungkit ang MMFF. So, kung ibibigay o di masaya, talaga naman magiging masaya. Siyempre, di ba, kumemba ka, tapos pinaghirapan mo, luwas-luwas ka, Olongapo, Maynila, Olongapo. So parang, kung may bibigay, parang gaganahan ka. Di ba? Ulit, parang, sige na nga, game, gawa pa tayo more. Pero kung hindi, masaya ako na nakagawa ako ng magandang pelikula. I think that's enough. And kung hindi Best Actress, box office na lang, mas gusto namin yata. Why Di ba, not? attorney? Oo. Mas gusto natin ang box office. Kung sakali ba, ito yung una mong MMFF na award sa buong career mo? Yes. Oo nga. Pero when was your last Film Fest participation? One more try. I think one more try. 2012. Gusto ko nagkakaroon. 2012. Wow. 13 years. Ayun na. Tagal na. Okay. Rose? Pansin ko Best lang, Picture. parang lahat kayo dito sa cast, parang you're in a good place. Ibig sabihin, parang lahat kayo dumaan na sa mga kung ano-anong hugot, kung ano-anong issue sa buhay, di ba? Pero parang pag titingnan ko kayo ngayon, parang lahat sila happy sa love life, happy sa relationship, yun. Siyempre, marami pa rin naman nagdadaan, may mga pinagdadaanan. Pero ano yung pwede nyo i-share na eto kayo ngayon, umabot kayo dito. Simulan natin kasi kay Angel. Sorry, ano yung tanong? Kumbaga, parang lahat kayo, okay ang life ngayon, okay yung relationship, pero alam din naman natin na lahat kayo dumaan din sa iba't ibang klase ng kung ano man, di ba, sa buhay. Anong pwede nyo i-share sa mga nanonood, sa lahat na pwede din palang abutin to, pwede palang umabot din. Anong secret tips? Ganun Hindi ba? na kumbaga, I think the best word to describe that is, ano yung lesson that pinagdaanan you carry with you now from your previous relationships? na ito pala, pwede palang Baon-baon mo ngayon. Angge? Paano ako nakasurvive? I think, na-surround din ako ng mga tamang tao. Kumbaga, kung may mga failures na nangyari sa akin sa past relationships, hindi lang sa relationships, sa mga decisions, di ba? May mga taong nakasurround sa akin na good people, na nag-guide sa akin na ito yung dapat mong gawin, ito yung ibigay mo sa sarili mo, mag-aral ka, magpaganda ka, diba, pagbutihin mo ang sarili mo, be kind, yung mga ganong mga advice na talagang in-embody ko, isinabuhay ko talaga siya. Dahil naniniwala naman ako na hindi naman ako perfect noon. Marami akong mga maling decisions na hindi ako proud. May mga nagawa akong mga bagay na hindi ako proud. May mga nasabi tayo na hindi nakaka-proud. But as you go in life, kailangan may learnings ka. Kailangan natututo ka doon sa mga ikaw din mismo yung nakagawa. Feeling ko kasi kung wala, nun paulit-ulit ibibigay sa'yo hanggat hindi ka natututo So, feeling ko pag nakita ng universe at ni Lord na, that's it, natuto ka na. Move on, ito naman, next chapter tayo. May bago pa yan may mga pagdadaanan ka pa, hindi yan matatapos. Kasi I really believe ganun yung life, di ba? Thank you. Si Zin, Sanjo. And okay lang ba i-add ko? Kasi
lately, naiintriga kayo ni Ria na separated, which is parang obviously hindi mo yata totoo, pero ano din naging reaction mo doon? Wala na ako reaction sa mga ganyan. Kasi napakadami na ng fake news na lumalabas talaga sa YouTube. Ang dami tumatawag sa akin na from that page. Uy, totoo ba? Totoo ba? Sabi ko, bakit yan ang libangan niyo? Tapos, kasi gusto nila malaman, kasi para ikukuwento nila sa mga kaibigan nila doon na hindi totoo, hindi totoo ba? Wala, siguro yung kung paano ako umabot sa ganito, siguro yung dating version ng sarili ko na parang, yun, insecure, matagal magdesisyon, magawa ng bilib sa sarili, yun. Yung mga binago ko, yun yung mga pinilit kong tanggalin sa sarili ko. And then, yun, gumanda yung pananaw ko sa buhay. Naging maganda yung relationship ko sa mga tao. At yun, ngayon, may masaya na akong pamilya, sarili. Okay, thank you, Steve. Kay Tom. Yeah, I like what Angelica said. Gusto ko yun in a relationship, it takes two people to have a relationship. So, for your part, you also have to take accountability of your part or your end of it. Kasi kung ma-stuck ka dun sa, as humans, minsan tunnel vision tayo and we get stuck in a victim type of mindset, we are doomed to repeat our failings or if mag-stuck tayo sa ginawa sa atin or hindi mo rin acknowledge yung mga nagawa mo, you're doomed to repeat that and hindi ka magkakaroon ng worthwhile talaga na relationship. And as yung sinabi din ni kay Z's situation, I kind of relate a little bit na I felt lucky that when I started my next relationship, it was when I was away from show business. Kasi hindi mo na realize na sometimes a relationship doesn't have to be ideal, but it needs to be real. And sometimes the REEL part of it, hindi mo pag nagbe-blur yung totoong buhay mo sa trabaho mo, minsan hindi mo namamalayan you're living it for someone else. Sa fans, especially if there's a separation involved, or yun nga, may mga news people are like speculating things na hindi naman nila alam because they're not part of that relationship. Na parang tubig na inapakapaka mo sa dagat tapos nagiging murky na yung water. So for me, I felt lucky that I had that separation of it na mas naging clear yung boundaries ko between my job and my profession. Na ngayon parang klaro na siya. I come here, I clock into work, trabaho ko to. When I go home, I don't have to deal with any of it. I am so thankful and grateful for my job, but it doesn't dictate my personal life. Na yun lang yung parang nakakita ko na difference na mahirap din. It's possible kasi you guys are navigating it well. Na maging successful yung mga showbiz relationships. Pero yun nga na hindi natin maalis na since a lot of our lives are public, a lot of people then feel like they are part of that relationship na pag may nag-end na relationships, totoo din yung sakit na nararamdaman nila at totoo rin yung gusto nila na maging part ng relationship na yun. And it's a tough thing na i-navigate. Yeah, I can relate. I can feel what they both said. Okay. I thank you. Thank you. Okay. Tinito, I guess meron din tong mga pinagdaanan. Instead of focusing on the relationship, you focus on yourself, tsaka dun sa outside, yung external. So, yung binago ko would be, kontiin mo yung mga people na would matter to you. For in my case, the only people who are important to me is my mom and my wife. That's it. They're the only people who I listen to, I seek advice, and they matter to me. And the second one is you try your best to be a good person. Kasi good vibes come from within, not from without. So, yun lang. Keep your Of course, last but not the Yes, least. keep your peace. Yeah, that's it. Okay, thank you. Last but not the least, of course, okay. Siguro ano na lang, yung favorite quote namin ni Angelica tsaka ni Zanjo, past is past. Yun na lang, talinong-talino kami doon sa favorite quote namin na past is past. So kung ano man yung pinagdaanan ng masakit, Diyos ko, kalimutan mo na. Move on. Kung patuloy kang malungkot, maybe you're not in the right place. Try to move out. Move on, travel. Okay? So, I think ako ay isang perfect example ng hope to all. I'm a late bloomer. Hindi natin inasahan, hindi ko rin inasahan. But of course, hindi ako hindi ako sumuko. Hindi ako nanatili sa isang lugar. You need to move out, move on, spread your wings. Spread your wings and prepare to fly. Something like that.
Yun ang may papayo ko. Kung hindi ka man maganda dito, baka maganda ka sa ibang bansa. Yeah, perfect! Okay, thank you po and syempre congrats to Anne-Mary. Nakakaloka. Pero Thank you, Rose. your love came in at the right time. Diba? Our last. Last question na tayo. Mula kay Jerry Olea. Si Direk Jeffrey, isa talaga sa mga pinakamahuhusay, respetado nating direktor. Kaya hindi na ako magtataka kung kumbaga, ito talaga parangalan kumita sa takilya. Talagang love natin yan. Tanong ko muna kay Angge, kay parang nakatulong ba na nag-Virgin Love Fest ka muna last June? Parang, nun kasi parang sabi ko, kinalawang ka eh. Nakatulong ba yun para eto bago mo gawin itong pelikulang ito? Yes, iba ang discipline kasi talaga ng theater. So, ibang depth yung feeling ko ay binigay sa akin. Nagkaroon ako ng ibang understanding habang inaaral ko yung script. Dati kasi parang, okay, alam ko na to, ganito lang yan. Basta papatakin ko yung luha ko dito sa eksena, sa moment na to. Good take to. Of course, nung nag-theater, nakita mo yung mas, ano lang yung kailangan. Madami akong na-unlearn and madami akong binitbit nung ginawa ko yung film. Kaya siguro mas lumiit yung mga galaw, mas lumiit yung mga binibigay kasi nakita ko kung ano lang yung sapat. Oo, parang akala natin, di ba pag nag-theater ka, lalaki yung acting mo, yung movements mo, but no. Of course, sa theater, oo. Pero kung i-apply ko na siya sa film, i-apply ko yung mga natutunan ko, hopefully tumawid, hopefully tama yung mga tools na nagamit ko dito sa pelikulang to, gamit yung mga natutunan ko. With Direk Tony Goyadaw, na may mga eksenang nahihirapan akong intindihin minsan, paano ko ba siya ipoproseso. Kasi may mga scene works na tinatawag, akala mo naman parang teatro na nang galing. May mga scene works na tinatawag doon. So, para intindihin mo pala ang isang eksena, ultimo yung isang line, di ba? Paulit-ulit mo siyang hihimayin, bakit mo nasabi to? At paano mo ba talaga siya i-deliver? And of course, sa movies, kapag gagawa ka ng pelikula, magre-reading lang kayo, magti-take na kayo. Kapag may adjustments, uulitin nyo. But sa theater, halos 2 buwan ninyong inaaral ng paulit-ulit yung linang yun. Hanggat matumbok nyo yung totoong meaning. Para maganda rin yung sagot sa'yo nung ka-eksena mo. So, yun yung mga bawat gabi, inaaral ko, bago ako pumasok ng eksena, inaaral ko yung paano umabot yung character ko para sabihin itong mga linyang to. And hopefully talaga nag-work siya. Sa tingin mo ba nakatulong? Sorry. May question. Sa tingin mo nakatulong sa ganun na natitimpla mo yung kailangan na eksena dahil yung Virgin Love Fest, napaka-intimate din na scene na andyan. Kita mo talaga yung audience kaysa sa ibang mga theater productions na ang layo nila. Do you think that helped? Oh yes, kasi silang third actor. Diba? Kapag nasa stage ka. Sometimes you react dahil din sa reaction nila. You pause dahil sa reaction nila. You listen dahil sa reaction nila. And ma-apply mo siya, of course, sa film kasi you react with your co-actor. Kung ano yung binigay mo, magre-react din ako dun. So, Thank you. Tom, last question. Sorry. Actually, may eksena sa film na manghang-mangha ako sa acting na pinakita ni Angelica. And then after that scene, tinanong ko siya, saan ka ba humuhugot? Sabi niya, pumapasok siya sa character. Ganun lang kasimple yung kanyang acting niya. At yung theater debut niya na yun, sold out agad bago pa ipalabas. Yung talaga ang pinilahan ng mga tao. Nagkaubusan ng mga tickets. Napanood ni Uge. Yes. Uge, yung role mo naman dito na parang referee nila rin,
Parang naalala ko rin yung Dear Ugi mo na ano, Wow. may mga na ano ka ba ron, nahugot doon? Wala. Hindi naman kasi ako attorney sa Dear Google. Hindi rin naman ako referee. Naku, magandang mapanood ninyo kung paano yung mga characters na itong pinakita sa trailer, sa teaser. I don't think it's everything. May peg ka ba? May ginaya ka? Meron. Si Attorney Jolly. Hindi, wala naman. We just, Direct Jeff really just wanted for me to change my hair. Kasi for almost 3 movies and a TV show, silver yung hair ko, ayaw niya. So, change look tayo. And it helped. It really helped. So, Sinabihan ko si Ugen na huwag magpapatawa sa mga eksena, but it turned out na nakakatawa pa rin yun. Last question ko for Zach. Zach, kumusta ang katrabaho si Zach? Si Zanjo at si Solen bilang parents po rito. Paano kanila sinuportahan? How is it working with Zanjo and English daw, Jerry. Paano to? Translate na. I would say it was very fun. It was a new experience for me to socialize with all of these actors who I also personally know. And it was really fun and it encouraged me to act at my best. And yeah, I'd say it was a nice experience to do this. Follow-up question from Alan Jonas. Would you like to do more acting projects? We'll see. Good answer. Thank you. Thank you, Jerry. Maraming salamat. Ipahabol